gusto raw maging Secretary of National Defense ni Romeo Pocky sa susunod na administrasyon. Oh, baka kaya ganun. Kaya panay ang sip-sip. Di ba, malunggay bisi? Baka kaya panay ang sip-sip kay Vice Presidente. Kasi iniisip niya, yun na ang susunod na administrasyon. Kaya lang, mga kababayan, sumobra, lumagpas doon sa kanyang limitasyon. Hindi niya tawag dito, namalayan na yung mga sinasabi niya ay, naku po, inciting to sedition ako, mga boss chief amo, sir. Biruin mo, himukin mo, pati si General Bronner with matching pangalan, himukin mo na magtanggal ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. O, di ho ba, mga boss? O, ang Intel gusto raw maging Secretary of National Defense ni Romeo B. Pocky sa susunod na administrasyon. It all makes sense now. Totoo kaya? Sana hindi at sana hindi mangyayari. Naku po. Malamang po, hinto yung mga pagtatanggol natin. Sa ating teritoryo. Di ba, Chess Master? Hinto yung ating mga pagdepensa sa ating mga teritoryo kapag kayan. Siyempre, sino papakinggan yan, mga bossing chief amo, sir? At lalo na, kung ang magiging presidente ay ang vice-presidente na si Sara Duterte. Malamang ho, lahat yan, kung si Roque, nung mga panahon na yon ay nakakulong na, malamang laya. Malamang labas yan. Yung mga karapatan natin sa West Philippine Sea, malamang po ang sabihin, ay tubig lang yan. Ay bato lang yan. Ay ano lang yan. Buhangin lang yan. Malamang ganun. Yung mga maririnig natin dito, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Malamang po yung 9-dash line, 10-dash line, baka maging 11-dash line pa sa kanila yan. Di ba? Pero syempre naman ho, mga bossing, hindi naman po papayag ang mamamayang Pilipino na umabot tayo sa ganong sitwasyon po. Syempre, magiging matalino ang mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po sa pagboto sa darating na 2028 election. Hindi na po bobo ang Pilipino. Hindi na po mahina ang ulo ng mga Pilipino. At talagang sinisigurado nila na yung kanilang iboboto ay talagang tutulong at mag-aangat sa bayan muli. Kung ano yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, nung siya ay kakapanalo lang at naipanalo natin sa UNCLOS, kapirasong papel lang daw yan. Sabi ni Digong, sabi ni Sir Chris Angel. Sabi ni Chess Master, nahalata ko ang galawan ni Comelec Garcia, ipapanalo si Sara, kailangan mapigilan mapigilan ito na mandaya, napakawala ng China. Pero, mga kababayan, malayo pa naman yan no? Malayo pa naman, huwag muna natin pag-usapan. Pero para ho sa akin, mga bossing, yung mga binitawan at yung mga pinagsasabi po nitong si Pokis, tingin ko ang hatol o magiging hatol dyan. Sa akin lang naman, tingin ko ang magiging hatol dyan kay Romeo Pokis, mga bossing, ay walang iba kundi yari yan. Longko yan. Longko yan. Oo, mga kababayan. Doon pa lang paano mo pa itatagge na hindi mo sinabi o hindi ka nagsalita ng inciting to sedition. Biruin mo mismo pinangalanan mo si Romeo Bronner, di ba? Sabi ni Bernie Manuel, nakakatakot maging pangulo ang tulad ni Piatos na ang puso kung meron man puno ng galit. Malamang lahat tayo magtago na. No? Malamang si Mark Ramos magtago na. kagaya nung laging sinasabi ng mga DDS, mga bossing. Bukang bibig pa naman ho yan ng mga DDS, mga kababayan, na Mark Ramos, pagka nanalo si Inday Sara Duterte, iyari ka. Yung tipo bang ipaparamdam nila sa iyo na reresbakan, babalikan ka ng vice-presidente?
na ipapapatay ka ng Vice Presidente. Sila ho yung mga nagko-komento niyan, no, mga kababayan. Oh, ganun sila eh. Na parang mismong inilalaglag nila yung mga Duterte. Diba? Sabi ni Chris Angel, nakapagpiansa lang pero hindi pa ligtas si Pokis at meron pa po yan makakasunod na mga paglilitis. Oho, mga kababayan. Anyway, alisin na ho natin yan. Dumako at pumunta tayo ngayon, mga boss Chipamo, sir, kanino? Kay Greco Bellica. Ito yung, ewan ko, gustong maging kanang kamay yata ng dating Pangulong Duterte. No, Danilo Espejo, nagbigay ng $2.5 billion sa Pinas, kaya di ibibigay sa Duterte ang Pilipinas. Ngayon, ito si Greco Bellica, mga bossing. Ayan, si Greco Bellica, mga kababayan, yung tungkol po kay Maduro, no? Pinapanood ko po yan eh. Sinusubaybayan ko po yung balita na yan eh. Yung iba sa atin, syempre ngayon lang po narinig. Yung iba po sa atin, syempre ngayon lang po nalaman. Si Maduro pala ang presidente ng Venezuela. Ganito pala. Bakit pinakidnap ni Trump? Ganit, etc. Pero siguro nagkaaway sila ni Trump at si Maduro nung nakaraang linggo, kaya pinakidnap, etc. Yan ho, mga kababayan. 5 taon na po yan. 5 taon na po sinisurveillance, mga boss Chipamo, sir, ng Estados Unidos si Maduro. No? Dahil may nagbigay sa kanila ng tip na ang nagpapasok daw po nung mga ipinagbabawal na soft drinks. So alam niyo na yan, soft drinks na lang ang tawag natin kasi bawal dito kay YouTube, no? Mga nagbabawal daw po na ipinagbabawal na soft drinks ay mismong yung presidente ng Venezuela na si Maduro. Chinek nila lahat, etc. Ngayon, yung isa doon sa security ni Maduro na laging kasama niya, mga bossing, siguro pagod na. Pero, sinumbong niya sa CIA, pero may kapalit. No? May kapalit na 50 milyones na dolyar at meron pang hinihiling na kailangan makapamuhay sila ng maayos at tahimik sa Estados Unidos. Yun yung isang nakikita nating anggulo ho, mga kababayan. Ngayon, no? So yan, sinasabi naman nila, talagang siya eh. Sinurveillance po nila yan, ganito, ganyan, pinag-aralan, etc. At kapaskuhan nga daw po, lumalagda si Donald Trump, mga bossing, ng pirma para doon na okay, get him. No, sabi ni Music Story, yan, si Maduro,